Sinimulan na ang paghahanap kay Yuji at napakatindi talaga ang hype na dala ng revelasyon na buhay pa pala si Yuji at magkasing tangkad na sila ni Gojo o mas matangkad pa talaga at ang appearance nito na tila ba'y hindi tumanda. At ngayon na lumabas na ang full chapter 11 ng Jujutsu Kaisen Modulo ay sa wakas matutunghayan na natin ang isang napakatinding chapter. Ang chapter na babago talaga sa lahat dahil lang sa isang pangyayari na di inaasahan ng lahat. Yan at marami pang ibang ating masasaksin sa chapter na ito mga kaibigan, kaya naman this is Mr. Megan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Cultural Exchange at nagsimula ang chapter kay Usame na nagsasalita na sabing ang itinatagong sikreto raw na maaaring magbibigay ng kapahamakan ay nabunyag na raw. Sagot naman ni Mino na oo. Nasabi naman ni Usame na ang sikreto raw na yon ay ang source daw pala ng power ng spacecraft mothership ng Simurians na nagmula sa space ay curse energy daw pala. Kaya sabi naman ni Mino na ang pagre-research pa naman daw sa curse energy bilang ang kinukonsiderang new form of power supply ay sinasagawa pa naman daw hanggang sa ngayon. Pero naging mabagal na raw sana ang research patungkol dito at nag-reach na raw sa parang dead end ang pagre-research patungkol sa napaka-efficient na paraan ng pag-convert sa isang enerhiya na mula sa ibang pwedeng kunan ng source bukod sa curse technique. Pero ngayon na na-reveal na raw sa kanila na ang mothership Nonax ng Simurian ay gumagamit daw pala ng curse energy bilang power supply, ay ayon kay Usame na kung marireceive ng buong mundo ang impormasyon na yan na ang technology na gamit-gamit ng Simurian sa pag-convert ng curse energy into power supply ay ayon kay Mino na dyan na daw kagad magsisimula ang masasabi niyang energy revolution. Isang uri ng revolusyon na mas mahigit pa raw sa nangyari noon 70 years ago matapos in-reveal sa publiko ang tungkol sa curse energy. At ang tinutukoy rito ni Mino mga kaibigan ay tungkol sa pag-reveal ni Kenjaku sa curse energy dito sa US, wherein nahikayat niya pa ang US mga kaibigan na mag-infiltrate during sakaling game para mangidnap ng mga sorcerers at gawing source of energy dahil sa curse energy na meron sila. Pero alam naman natin noon na ginawa lang yun ni Kenjaku para patayin lang ang mga sundalo na pinadala ng ibang bansa at magsilbing source of curse energy para sa kanyang calling game. Sapagkat sa tuwing namamatay ng isang tao ay nagre-release kasi ang kanilang utak ng negative energy o curse energy na siyang ginagamit ni Kenjaku para mabigyan ng sapat na curse energy ang calling game to perform the merging. Anyway, sabi rito ni Mino na ang revelasyon na may teknolohiya raw ang Simurian na kayang i-convert ang curse energy into a power supply sa napaka-efficient pa na paraan ay magdudulot daw talaga ng panganib sa mga Hapon. Kasi babalik na naman daw ang pagiging talamak ng human trafficking o kidnapping sa mga Japanese people. Since na madalas sa mga Hapon ay may mga curse technique at may mga curse user at sorcerers na kayang kumontrol ng curse energy, kaya sila nagiging victim sa human trafficking. At supposedly, ang human trafficking sa mga Hapon ay unti-unti na sanang nawawala kasi mas sumihina na ang mga sorcerers sa panahon ngayon at nabalitaan na rin ng ilan sa mga nag-human trafficking na may mga aliens na raw dito na posibleng mang-i-invade. This is according sa curse user na nagbi-business to ng human trafficking mga kaibigan sa chapter 1 pa lang nitong JJK Modulo. Kaya dito na tinanong ni Mino si Usame sa kung ano na raw ang kanilang gagawin. Nasagot naman ni Usame na itatago raw muna nila ang impormasyon na ito. Nasabi naman ni Mino na seryoso ka ba talaga dyan? Sagot naman ni Usame na kahit na may mangyaring isang convention patungkol sa biglaang pagkawala ng mga Japanese citizens, hanggat sa hindi pa rin nire-reform properly ang international law, ay ang impormasyon raw na ito patungkol sa pag-convert ng curse energy into power supply ay hindi raw talaga dapat na ibahagi sa ibang bansa. Na kinakailangan doon nila nitong bansang Japan na magsagawa raw ng confidential agreement sa mga Simurians. At para magawa raw yan, ay gagamitin raw niyang oportunidad ang paparating raw na dinner meeting. Nang sa ganon ay makapag-build daw sila ng close relationship sa mga Simurians. Sagot naman ni Mino na ano yan, parang isang political marriage sa pagitan ng Simurians at Japanese. Nasagot naman ni Usame na anong era ba ito sa tingin mo? Tugon naman ni Mino na biro lang. Kaya sabi naman ni Usame na kung mabibigyan daw nila ng pabor ang mga Simurians o magkakautang na loob sa kanila ang mga Simurians ay paniguradong panalo na raw sila dito. At ideally gusto raw niya ng isang negosasyon o kasunduan na nakikita o nahahawakan lang. Isang negosasyon na makapag-benefit daw sa kanilang dalawa ng mga Simurians at Japanese in the long run. Maya-maya pa may tumawag naman kay Mino kaya sinagot niya ito na sabing yes, si Mino ito. Maya-maya pa nagulat naman si Mino nang biglang sumigaw si Yuka na sabing ako ito si Yuka. Na dito kay Yuka mga kaibigan ay sabi niya na napagpasyahan na raw nila na ang dinner meeting ay isang takoyaki party. At saka tapos na raw si Cross at si Maru sa pag-taste testing, in which ay makikita naman si
na Maro at Cross na todo kain talaga pati si Tsurugi. Kaya sinabihan na ni Yuka si Mino na dapat na raw silang mag-prepare ng isang napakagandang klase raw ng octopus na ihahalo nila sa takoyaki. Kaya nirelay naman ni Mino kay Usame ang sinabi ni Yuka, siya sabi naman ni Usame na oo, narinig ko. May mga connection raw siya na may alam patungkol sa magandang klase raw ng octopus. Nasabi naman ni Mino na isang takoyaki party daw pala talaga. Matapos yung sumunod naman na panel dito sa isang beach, ay may kita itong isang middle-aged man na nagsasalita na sabing ilan legs ba raw ang meron ng isang octopus. Sagot naman ni Tsurugi kasama si Maro na 8. Sagot naman ng lalaki na ang octopus ay may isa lang daw ang leg. Bagay na nagpagulat naman kina Tsurugi. So ito pala ang connection ni Usame na tinutukoy niya mga kaibigan. Nasabi pa nito na ang octopus daw na isa lang ang leg ay tinatawag daw na monopod. Isang deformed variant daw ng giant Pacific octopus na nakapag-adapt na raw sa kanilang local environment. Tarapan niya na mga octopus na ito ay sinilang naman daw na may 8 legs, pero over time, ang 7 legs na yon ay unti-unti raw lumiliit at nami-merge daw sa isang leg. Na naiintindihan ba raw ni Tsurugi kung anong ibig sabihin nito? Sagot naman ni Tsurugi na wag na po kayong magpaligoy-ligoy pa, sabihin nyo na po kung anong pinagkaiba raw nito sa iba pang pugita. Inuch ay dito naman tuwang-tuwa na nagpaliwanag ang lalaki na sabing ibig sabihin niya na ang flavor daw ng octopus na nahati sana sa 8 legs ay na-concentrate daw tuloy o naipon sa iisa lamang na leg, na ang octopus raw na ito ay isang ultimate gourmet octopus. Na nasabihan ng lalaki ay napalunok naman ng laway itong dalawa. Kaya dito na nilid ng lalaki si Tsurugi sa lokasyon ng mga octopus na ito. Nasabing napakabihira raw makita ang mga octopus na ito sa market at maiintindihan daw ito ni Tsurugi once na makapunta na raw sila sa lokasyon na pagkukuhanan nito. Nasabi naman ng lalaki na anyway, di ba mga kasamahan kayo ni Usame? Kaya mga sorcerers kayo. Kung ganun, ay wala palang problema sa inyong pagkuha sa mga octopus na to. Matapos yan, ay dito na naghanda ang dalawa. Nasabi ni Tsurugi kay Maro na, hoy, isa ka bang bad swimmer? Sagot naman ni Maro na, ano yan? Sagot naman ni Tsurugi, ibig sabihin niya na baka hindi ka marunong lumangoy. Sagot naman ni Maro na, ayos lang. Natangay na nga ako noon ng bahay, pero nakapag-survive pa rin ako. Tugon naman ni Tsurugi na kung ganun, ayos. Ako munang umuna. Na matapos yan, ay dito na nag-dive si Tsurugi at ang pumugad sa kanya ay ang napakaraming jellyfish. Kaya sabi rito sa isipan ni Tsurugi na nagmay-make sense daw ang sinabi ng lalaki kanina kasi ang mga reef at itong mga jellyfish ay ang siyang nagpapahirap raw talaga sa mga amateurs. Kaya kailangan daw nilang madaliin ang pagkuha sa mga octopus para makabalik daw kagad kina Yuka at surpresahin ito sa ganitong klaseng octopus. Na dito naman kay Yuka ay may kita ang gamot na tinitake niya rito na siguro ay pang-manage sa sakit ng ulo gawa ng kanyang brain tumor. Kaya sinabi naman siya rito ni Cross na di ba mas mabuti kung sasabihin daw nito kay Tsurugi ang tungkol sa sakit nito, in which ay sagot naman ni Yuka na hindi raw kasi gusto raw niya na ang kanyang wakas ay parang normal lang daw sa pakiramdam. Ayaw raw niyang gawing espesyal ang kanyang pagpanaw. Kaya sagot naman ni Cross na ganun ba? Balik dito kina Maro, nagulat naman ito sa pag-ahon ni Tsurugi sapagkat namamaga ngayon mga kaibigan ang kanyang katawan at muka. Kaya tanong pa ni Maro na, ikaw ba yan Tsurugi? Sagot naman ni Tsurugi na oo naman. May kita naman na umupo muna ito hawak-hawak ang octopus na nakuha niya na isa lang ang tentacle. Kaya sabi naman ni Tsurugi na andali-dali lang naman daw palang huliin ng mga to. Tanong naman ni Maro na seryoso? Kaya sabi naman ni Tsurugi na humiram ka muna ng rash guard doon Maro kasi baka may mai-encounter ka pang delikado doon sa ilalim. Sa isipan naman ni Tsurugi na may jellyfish daw talaga doon. Sagot naman ni Maro na di na kailangan pa. Isa akong mandirigma o warrior. Kaya naghanda na ito na sabing hulihin ko ang mga octopus na mas malaki pa sa nahuli mo. Sabay nag-dive na si Maro. Na minutes later ay puno rin ng skin rash at namagarin ang kanyang mukha mga kaibigan. Di naman nagsalita si Tsurugi. Nasabi pa ni Maro na andali lang pala. Sabi naman ni Tsurugi na diba? Tama ako. Na in this scene mga kaibigan ay may note pa rito na kung makapag-experience ka raw ng matinding pamamaga at sakit dahil sa sting ng jellyfish ay dapat na mag-seek daw kagad ng medical attention. Matapos nilatag naman ni Maro ang kanyang nahuling octopus. Sabi naman ni Tsurugi na mas malaki pa raw ang kanyang nahuli. Sagot naman ni Maro na teka muna, ayusin ko lang ang posisyon ng nahuli ko para ma-measure doon nila ng maayos. Kasi ang isang mandirigma na kagaya ron niya ay hindi raw talaga magpapatalo. Maya-maya pa tinanong naman ni Tsurugi si Maro kung ano rong ibig sabihin nito sa mandirigma o warrior in Romelians mga kaibigan. Sagot naman ni Maro na to put it simply, ang warriors na term ng Romelians ay equivalent daw ito sa mga sorcerers kung tawagin dito sa Earth. Pero tanging ang mga lalaki lang daw sa Romelians ang nagiging sorcerer. Tanong naman ni Tsurugi na hindi ba pwede na maging sorcerer ang babae sa inyo? Paliwanag naman ni Maro na hindi naman daw, pero ang mga babae raw kasi ay hindi raw nakakapag-manipulate ng curse energy. Pero nagagawa pa rin naman daw ng mga babae na i-take ang role na equivalent daw sa Windows kung tawagin dito sa Earth. Kaya ay medyo na-surprise nga raw siya noon nung una niyang nakita si Yuka. Kasi isang sorcerer si Yuka mga kaibigan. Pero narinig naman daw niya na may mga babae naman daw sorcerer sa diskante pero wala raw siyang masyadong alam patungkol sa mga babaeng sorcerers nila. Dala pa niya na sinasabi na ang kanila rong jujutsu ay bigay raw ng isang kaliyan sa kanilang ancestor. Isang kaliyan daw na messenger na pinadala raw ng mga Diyos na
na ang Jujutsu raw ay binigay daw sa kanilang ancestor na yun as a gift sa mga ancestors nila ng mga lalaking di raw nakapag-produce ng anak o mga baog. Nang sa ganon ay ang mga lalaking yun daw ay may kakayahan daw promotekta sa mga bata at sa mga babae. Sabi naman ni Tsurugi habang nilalagay ng octopus sa isang case, tang istorya raw na yan ni Maro ay mukhang similar daw noon sa Riwa era. Tanong naman ni Maro na Riwa, sugot naman ni Tsurugi na iniisip niya kasi na kung ang Riwa era ay nasa mundo raw ni Namaru, ay mahirap daw siguro ang buhay para sa mga lalaki na di nagiging sorcerer at sa mga babaeng walang kakayahan na magdalang tao. And by the way mga kaibigan, ay ayon rito na ang Riwa era na yan ay ang era pala ng Japan ngayon mga kaibigan sa generation natin. Kaya sagot naman ni Maro na pasensya na, nabigyan na ata kita ng maling impresyon sa amin. Kasi para raw sa kanilang mga Romelians, kahit hindi ka raw isang sorcerer o wala kang kakayahang magdalang tao, ay still nire-respeto ka pa rin daw nila at pinoprotektahan ka pa rin nila. Nakagaya na lang daw kay Jabaloma. Nasagot naman ni Tsurugi na yung mukhang alien talagang itsura. Tanong naman ni Maro na ganun ba talagang itsura niya? So wala palang curse technique itong si Jabaloma mga kaibigan. Sabay may kita rito ang isang scene na kung saan ay nagkakaroon ngayon ng conversation si Jabaloma at Usame. Balikin na Maro, sabi naman dito ni Maro na sa tingin niya ay dadalo raw talaga sa cultural exchange ang mga babaeng Romelians. Pero hanggang ngayon ay naaawa raw siya o nafe-feel sorry raw siya sa kanilang mga babae kasi nagiging uncomfortable na raw sila sa pananatili sa ship. Though ginagawa lang nila ito mga kaibigan para protektahan ang mga babae. Sagot naman ni Tsurugi na mukhang male-centered lang daw talaga si Namaru o overprotective lang daw sa mga babae. Pero di naman daw niya masasabi na di niya naiintindihan si Namaru sa bagay na yan. Sabay may kita itong isang flashback na nung bata pa sila ni Yuka mga kaibigan na kung saan ay umiiyak rito si Yuka habang hawak-hawak naman ni Tsurugi ang kamay nito. Nasabi naman ni Tsurugi na hindi naman daw sa ina-assume na niya na ang isang tao ay mahina pero di niya raw talaga kasi kakayanin kung ang taong yan ay masasaktan. Na dahil raw dyan ay makapag-isip-isip ka raw talaga sa kung sino raw talaga ang mahina. Ikaw na di kakayanin na makita ang tinuturing mong mahina na masaktan o ang taong itinuturing mong mahina. Bagay na nagpatawa naman kay Maro na sabing oo nga. Matapos ang conversation na yan ay dito naman sa isang overlooking place ay nagsimula na ang cultural event at may kita itong mga babaeng Simurians mga kaibigan na mga Simurian baddies na masayang kumakain. Matapos yan ay dito naman sa isang eksena na kung saan ay ipinakita itong babaeng nagngangalang Tomoe Kyoko na ang nutrition teacher pala ng Jujutsu Tech ay nagulat naman ito kasi ang main dish pala sa cultural event na to ay isang takoyaki party na ang akala raw niya ay nandirito lang siya para gumawa lang ng ilan lang ng mga takoyaki. Nasabi naman ni Yuka na, pero Miss Tomoe, hindi mo naman gustong umalis diba kung di pa natatapos ang lahat ng mga lutuin dito? Pagalit namang sagot ni Tomoe na wag mo akong sabihan ng ganyan na nakakainis daw kasi na kung kailan pero papatapos ang kanyang trabaho may trabaho na naman daw siyang gagawin. Kung kaya't ibinigay na ni Tsurugi ang octopus na sabing pakiusap, ipahandle na lang po ito sa mga Simurian o ipahandle na lang daw sa mga Simurian itong mga octopus legs. Tanong naman ni Tomoe na teka, octopus legs? Ba't isa lang ang leg ng octopus na to? Na okay ba raw talaga itong lutuin? Kaya paliwanag naman ni Maro na monopod po ang tawag nito. Ang pangalan ay base raw sa isang batting style mula sa isang baseball player. Sugot naman ni Tomoe na so safe bang kainin yan dahil sa binase ang pangalan niyan sa baseball player? Na ayos lang ba raw itong si Maru? Matapos yan ay dito naman kinausame ay sabi naman nito na ang method daw sa pagtanggal sa sumpa na nakalagay sa kapatid na babae ni Dabora. Nasagot naman ni Jabaloma na oo. Nasumpa raw ang kapatid ni Dabora. Isang uri raw ng sumpa o curse na tinatawag na death curse na ikinas daw ito ng clan leader ng diskante sa kapatid ni Dabora. Na-activate daw ito kung either mamamatay ang clan leader o kung magdi-disobey daw si Dabora sa order ng clan leader. Kaya pala mga kaibigan ay napilitan talaga si Dabora noon na sundin ang utos ng clan leader na patayin si Dora. Sapagkat kung magdi-disobey siya ay automatic na mamamatay ang kanyang kapatid. Also di rin niya pwedeng patayin ang leader kasi mamamatay din ang kanyang kapatid kung ganon. So kahit napakalakas ni Dabora mga kaibigan ay mahirap din talaga kasi may death curse ang clan leader at ikinast niya pa ito sa kapatid ni Dabora. However, ayon pa kay Jabaloma na sa kanilang pag-alis ay it seems na according daw sa knowledge ni Usame ay nasa labas na raw o outside na ng range ng curse technique ng clan leader ang sumpa na nakalagay sa kapatid ni Dabora. Pero para mas maging safe daw ay naghahanap raw sila ngayon ng paraan na matanggal ang sumpa na yan. Kaya gusto raw nilang malaman sa kung ano raw ang opinion ng mga Japanese sorcerers sa problemang ito. Na nang nasabi ni Jabaloma ay dito na naalala ni Mino ang sinabi ni Usame sa kanya na kung magkakaroon daw ng utang na loob sa kanila mga Simurians ay tsak na makakount na raw yan na pagkapanalo. Kung kaya sabi naman dito ni Usame na sa Africa raw ay may curse tool daw na tinatawag na Black Rope na kayang mag-nullify sa kahit na anong curse. Na kung ma-obtain daw nila ito ay posible raw talaga nilang matanggal ang curse sa kapatid ni Dabora. Which is totoo naman talaga mga kaibigan. However, alam naman natin na ang Black Rope na yun ni Miguel ay tuluyan ng winasak ni Gojo at nung sinubukan sana ni Miguel na tanungin ang elder ng kanilang clan na gumagawa noon ng Black Rope ay unfortunately ay
ay wala na silang stock noon mga kaibigan sa Black Rope na ito. Pero since 6 na dekada nakalilipas na wala ng stock ng Black Rope doon sa Africa, ay hoping mga kaibigan sa panahon na yon ay may nagawa si na Miguel na panibagong Black Rope during sa mga nagdaan pang mga decades mga kaibigan. At ngayon ay may available na sa era na to. Kaya sabi naman dito ni Deborah na totoo ba yan? Nasagot naman ni Usame na oo. Isang napaka-rare daw talaga ang curse tool na ito kaya ay hindi raw ito madaling makuha o mahanap. Kaya sagot naman ni Deborah na kung ganun ay pakiusap, umaasa ako sa iyo nito. Tugon naman ni Usame na gagawin ko ang aking makakaya. Sabay nagpaalam muna si Deborah na may pupuntahan daw muna siya. Nasabi naman si Isipan ni Mino na mukhang nagiging magandang oportunidad na raw itong kanilang pag-uusap ngayon. Matapos yan ay lumabas naman si Yuka dala-dala ang kagamitan na panluto sa takoyaki nila at iba pang mga ingredients sa sabing ayos. Ito na pinakahihintay ng lahat. Oras na para sa isang takoyaki party. Nasabi naman ni Tomoy na teka muna Yuka, ang paggamit ng mochi sa takoyaki ay hindi talaga sumagi sa isipan ko. At least gumamit na lang muna tayo ng cheese kesa sa mochi. Maya-maya pa ay nakasalubong naman nila si Deborah dito sa daan na nagpabigla naman kay Yuka na sabing Mr. Deborah. May kita naman si Deborah na nakatingin lang sa kanila habang si Tomoy nakatingin lang din sa kanya. Bagay na nagpagulat naman kina Usame at Jabaloma. Subalit habang tinititigan ni Tomoy si Deborah ay dito naman siya nahiya at nag-blush mga kaibigan. May kita naman si Deborah na walang imik. Nang maya-maya pa ay mabilisan namang pinapunta ni Tomoy si Yuka sa kanyang likod at tinanong si Yuka sa kung ayos lang ba raw siya. Tanong naman ni Yuka na paanong ayos? Sagot naman ni Tomoy na wala raw kasi siyang makeup. Sagot naman ni Yuka na well obvious naman po. Kaya sabi naman ni Tomoy na kung gano'n ay hindi pala ako okay. Maya-maya pa ay sa pagpasok naman ni Deborah sa kabilang room ay nauntog naman ang sungay nito. Kaya dahil dito ay nakita ni Usame na parang mabait pala itong si Deborah mga kaibigan at na-picture out na niya na hindi pala talaga ito threat. Kaya napasabi rito si Usame kay Mino na may nire-reconsider na raw siya dito. Nasabi pa niya na oo raw. Matapos yan ay iniluto na nila ang takoyaki. Nasabi pa ni Usame na mag-ingat kayo, mainit ito. Initche may kita naman si Jabaloma na napaso ang bibig. Kaya sabi naman ni Usame na di ba sinabi kong mainit? Kaya sabi naman ni Cross na mukhang ang concern raw nila kanina ay di raw pala nangyari. Kaya sagot naman ni Tsurugi na oo nga, akala ko nga magiging disaster daw talaga itong takoyaki party. Pero it turns out na ayos lang daw pala ito. Nasa isipan naman ni Tsurugi na as expected daw kay Usame na magaling daw talaga ito sa mga ganito. Sabay sabi naman ni Tsurugi kay Cross na sa susunod kayo naman ng mga Romilians. Sagot naman ni Cross na parang gumagaan ang loob mga kaibigan na oo. Matapos nilipat naman eksena dito sa Nonax Mothership na kung saan ay sabi naman ng mga tropa ni Oski na sa susunod ay sasali na naman tayo sa cultural exchange at sa iba pang event. Sagot naman ni Oski na kayo lang, wag niyo akong isama. Maya-maya pa may tumawag naman sa kanila na sabing Oski, pumunta muna kayo rito. May nangyari raw kay Tandang Boro. Kaya pinuntahan nila ang area na kung saan ay may kita itong elder si Muya na si Boro pala ang pangalan na nakaluhod. Natanong pa ni Oski na anong problema Tanda. Sagot naman ito kay Oski habang may kita ang luha na tumutulo sa third eye nito na wikang Oski. Kaya sabi naman sa isipan ni Oski na luha na tumutulo sa third eye. Tinanong naman niya si Boro na ano bang nangyayari. Sabay nilapitan niya si Boro. Nasagot naman ni Boro na masama ito. Delikado ang mga taong yon. Nagtaka naman si Oski na sabing ha? Sabay lumapit naman si Boro na sabing nakita ko sa Earth ang mga Hapon. Nakita ko na pinatay nila at dinurog daw talaga mga kaibigan ang isang kalian. Ang creature na kanilang sinasamba o sinasamba ng mga Lumerians. Kasabay niya na may kita na matindi talaga ang pagtulo ng luha sa third eye nitong matanda at masama rin talaga ang kanyang pakiramdam dito. Na sa sumunod na eksena, dito sa Tokyo na kung saan ay dito lang nag-a-appear mga curse spirits, ay may kita ang ilang mga curse spirits na lumilipad mga kaibigan at it seems na nakita ni Boro na pumatay ng kalian ay nasa area na ito. Na ibig sabihin nito ay somewhat confirmed na ang kalian ay mga curse spirits pala. Kasi una, nung nag-appear ang guardian spirit beast na matandang curse user ay sinabi noon ni Maru na isa ba raw itong kalian. Pangalawa, sa previous chapter ay sinabi ni Cross at Jabaloma na mga kalian ay nagva-vary din pala sa shapes and sizes at di rin ito namamatay sa old age. Na namamatay lang daw ito kung papatay nito. Similar sa mga curse spirits mga kaibigan na kailangan pang i-exercise para tuluyan itong mamatay. At ang pangatlong reason naman na maaaring curse spirits sa mga kalian ay dahil sa walang kalian sa Earth pero dahil sa posibleng may nag-exercise ng curse spirit dito sa Tokyo at tumulo ang luha ng third eye ni Boro ay highly possible talaga na ang kalian ay mga curse spirits. At speaking sa pagtulo ng luha ng third eye ni Boro ay ang mga Lumerians pa naman mga kaibigan ay nalalagay sa fatal situation mga kaibigan kung ang kanilang third eye ay may tumutulong luha. Kasi ang pangyayaring ito mga kaibigan ay pinaliwanag na pwede talaga maging sanhi ng pagkamatay ng isang Lumerian sapagkat ayon sa previous chapter na ang pagtulo raw ng luha sa third eye ng isang Simurian ay nagbibigay raw ng matinding stress sa utak ng Simurian na pwedeng mag-cause ng kamatayan. At it seems na random lang ang naapektuhan na isang Romilian kung mamamatay ang isang
isang Kalian. Kasi kahit na ayon kay Boro ay may pinatay raw na Kalian sa Earth, ay si Boro lang dito ang nagkaroon ng tears sa kanyang third eye, which also put Boro into a serious risk of dying. Kung totoo ngang ang mga cursed spirits ay mga Kalian, ay di pala talaga may iiwasan ang gyera sa pagitan ng mga tao at Simurians, mga kaibigan, since na ang cursed spirits sa mundo ng mga tao ay threat talaga. Similar sa pananaw ng other tribes sa Simuria, pagdating sa mga Kalian, mga kaibigan, na threat din ang mga Kalian sa kanila. At tanging ang mga Lemurian lang ang di pumapatay sa mga Kalian kasi di rin naman sila pinapatay ng mga Kalian, na sila lang din ang nag-worship sa mga to. Pero ang reason, mga kaibigan, ay unknown pa sa kung bakit di inaatake ng mga Kalian ng mga Romilians. But the question is, same lang din ba dito sa Earth na di rin papatayin ng mga cursed spirits ang mga Romilians? At paano kaya magre-react si na Jabaloma dito, mga kaibigan, sa nangyari kay Boro, lalo na kung mamamatay itong si Boro sa susunod na chapter dahil sa pagtulo ng luha sa third eye nito? Well, ang matinding mga kaganapan at ang simula ng kaguluhan ay matutunghayan nyo sa next chapter na, mga kaibigan, kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.